Okay, maayong adlaw sa atong mga kahigalaan, sa atong mga suki nga nanonood sa ating vlog ulit. Mayong adlaw sa mga kapwa OFW. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga suki nanonood po sa ating mga vlog, sa ating video. At magandang araw po sa ating mga kapwa OFW, kahit saang sulok man dito sa earth na to ba. So, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po at magandang weekend ulit sa inyong lahat. So, maraming salamat sa suporta at pagtiwala ninyo. Ito ulit, ako ulit ito na magre-react nitong si Karen Davila, nitong si Terry Redon, itong ako, Bicol Saro, Partiles, tama ba? Na sinabon. At nagtitimpi itong si Terry Redon na sumagot ditong si Karen Davila. Alam naman natin si Karen Davila kapag hindi niya natitipuhan ng sasagot sa kanya, talagang lalo siyang mabangis. At ito ngayon si Terry Redon ang natuka itong interview ni ni Karen Davila. Pasok ko muna yung video, dagdagan natin mamaya ng mga opinion. All right, we're now joined by the chairperson of the House Committee on Public Accounts, Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Representative Redon, good morning to you. Good morning, Karen. Thank you for having me. All right. Now, do you believe that the House actually still has the credibility to investigate the corruption with flood control projects? Well, I think the commitment of the House of Representatives is basically to implement the presidential pronouncement to look into flood control projects. So as a result of the briefings, the House will be forming a tri-committee with the Public Accounts Committee, Public Works Committee, and the Good Government Committee to look into all the infrastructure and flood control projects that are deemed anomalous, substandard, ghost, and incomplete projects by the DPWH. All right, but then would you actually have the courage, for example? I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime, they're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Hi-Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the tri-committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and Hi-Tone. Records show it. So will they be called? And yes, you will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the tri-committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, Representative Redon, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. Well, but again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law, no? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half
the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related to... And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? And kailangan ho natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga ho, no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya ho yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Okay, but Representative, I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company and actually participate in government projects? Well, I to state the... ¿Sigues pagando por roaming o contando cada giga para no quedarte sin datos? The constitutional prohibition. Members of Congress, senators or congressmen cannot be involved in any government contract. So, whatever it is, whether construction or supply of goods, hindi ho sila pwedeng kasama po rito. At kung kasama man sila rito, dapat pagbayarin ho sila, panagutin po sila. Not just the constitutional prohibition, anti-graft laws, anti-graft and corruption law po natin, bawal po within the third degree of consanguinity na nakikisaw-saw yung po mga kamag-anak ng mga politiko. And do you believe, Representative Ridon, that legislators are violating this? As of today, wala pa ho tayong nakikita ng dokumento eh. We are leading an investigation, so we will have to be able to rely on the documents and the facts that are being presented to us as we go along the investigation. Pero I'm quite certain, we had seen it already in the PDAF scam. Pagka merong whistleblower ho na nagpunta sa Kongreso, nagpunta sa executive, blows the whistle, I think sa dulo naman po magkakaalaman po talaga tayo kung sino po yung mga sangkot dito. Kinaliskisan ng husto nitong si Karen Davila itong si Terry Ridon. Oo nga naman, dito sa puntong ito, hindi ako Karen, hindi ako Terry Ridon. Itong dalawa, ito si Karen Davila, may puntos siya dito. Kaya lang, dahan-dahan lang Karen kasi hindi naman maganda yung talagang dinidikdik mo ng husto itong si Terry Ridon. Baka mamaya ayaw na ito magpa-interview ulit sa'yo. Mamaya, iiwasan na naman kayo tapos kapag na-interview nyo ulit, sabihin nyo umiiwas kayo sa amin eh. Kaya nga yung pag-i-interview nyo, ilagay din sa tamang lugar. Kasi itong mga ini-interview nyo, ito si Terry Ridon, sinerch ko to sa sa Google kung ano ba talaga siya. Siya ay kasing edad ko pala to. Napansin yung mukha niya, parang si si Mr. Bean. Tapos ang edad nito kami lang. Matanda ako nito ng buwan. Kaya lang 1972 ho ito. At abogado. Sabi ko nga, Karen Davila naman kasi, akala mo naman kasi vlog sa vlog ka. Dahan-dahan naman. Mamaya, ito na naman si Terry Ridon, ang natin na, kayo naman kasi mga congressman, ang tatapang nyo kasi magsalita na, sige, imbestigahan namin yan. Masagasaan namin kung sino man yan, mga kapwa congressman, mga kapwa mambabatas, kontratista man yan, o ano man yan, basta mag-imbestiga kami. Hanggang ngayon, wala kayong inimbestigahan pa. Hanggang ngayon, wala pa kayong nagisa talaga sa inyong komite kung ano ba talaga ang problema dyan sa flood control. Napakainit na usapan ito. Isang buwan na,
Wala pa rin kayo ditong ginawa dito sa flood control na investigasyon. Itong presidente naman para ikot, panay kamkam dito sa mga flood control na buhangin daw. Ay, kasuhan mo na po, tragis naman, no? Ay, nako nga naman. At ito si Tiririron tuloy, ay natuka itong ni Karen Davila. Ito nga, bakit nga naman, ito si Saldico. Pag-anuhin nyo na to. Palitawin nyo na. Wag na nyo itong alam nyo na kung sino ba talaga. Mapait pa sa abdo ang mga sinasabi nito ni Karen Davila. Ito si Tiririron, nakikita ko, nagtitimpi na lang kung sasagot ba ako nitong pabalang din o anong gagawin ko. Nanaig pa rin ang kanyang pagka-abogado, nanaig pa rin ang kanyang pagka-professional sa sagot nitong si Karen Davila. Kasi nga naman, kayong mga congressman naman, alam nyo na, ang malayo pa yun, 2028 pa yun ang presidenta. Ang presidente na nga nagsabi, ang kakapal ng mga mukha ninyo, mahiya naman kayo. Walang kakapal ng mukha, mahiya naman kayo. So, hindi pa kayo nahiya na hanggang ngayon, ginawa nyo ng paksiw itong flood control project Tapos ngayon, makapaghabol kayo sa ilang milyon sa vice presidente, ay na naman tayo. Ay nako, ang tatapang ninyo, ang titigas ng mga pagmumukha ninyo. Tapos ito pala mga bilyon. Ito si Saldico. Nako! Ang kapal talaga ng mukha ni Saldico ngayon. Hinahanting ka na, Saldico. Saan na kaya itong kaluluwa nitong si Saldico ngayon? At ito yung kapwa mo Bicolano, hinahanting ka na ni Redon. At ito naman si Redon. Naku nga, sinasabi ko nga, nagtitimpi dito kay Karen Davila dahil ito si Karen Davila nagwawala sa kanyang programa sa pag-interview nitong si Redon. Bakit patawagan nyo nitong si Redon? Na ganun lang pala ang pakikitungo mo nito, Karen Davila? Matawa ka ba kay Redon? Matawa kay Karen Davila? Basta ako dito, ang ano ko lang dito utang na loob. Utang na loob. Pastilan, Ginoo ko. Gumawa na kayo ng aksyon dito sa flood control na yan. Wala. Ano ba yan? Control para sa flood? O ito, kinokontrol lang yung mga tao para hindi maanod sa flood? Ibig ko sabihin ba? Ang gulo, no? Ito kasi nagkukontrol dyan, mga congressman. Matakin ba naman, mga congressman? Sila mismo ang nangungontrata, ipasok sa DPWH. Ito naman DPWH, mga tanga, o sige, wala bang walang screening na nagagawa. Ano ba talaga tong kumpanya na to? So, ang nangyayari, sila mismo nagtablahan ngayon. Di na alam kung saan sila magsimula ang kanilang pag-imbestiga dito sa flood control dahil sila lang mismo masagasaan Di ba? Ngayon, itong si Saldico, tinatawagan itong ni Redon daw. Wala namang sinabi itong si Redon kung haharap ba to sa investigasyon o anong klaseng investigasyon ang gagawin nila. Ito naman si Mr. Bin kasi. Puro ka na lang rin pa press release, pa-interview sa media para ma-expose yung pagmumukha mo. Ay nako, si Redon naman Utang na loob naman, trabahuin nyo na to. Kasi kapag kay BP Sara ang ginawa nyo noong nakarang taon, grabe ang pagtrabaho nyo doon hanggat sa dumating ang punto nga na in-impeach nyo siya. Ngayon kasi, hindi kayo nagtrabaho ng gusto kasi wala kayong wala kayong mapapala itong budget na to ngayon. Kasi bantay sarado na Ang dami nang babantay niyan. Hindi lang mga senador o congressman dyan na matinong congressman. Ang dami parang hindi matinong congressman dyan Nakikita naman natin na ngayon kung sino yung umiipal na naman ngayon dyan. Ito si Garin, itong si Swansing, yung mga babae ba na mga ay nawala lang to itong si Kimbo, pumalit to si Garin at saka itong si Swansing ba ito? So, saan kayang nito? Baka may mga Louis Vuitton din to Louis Vuitton pala o Prada. Tingnan natin itong mga to na ang pagmumukha nito hindi na bago sa atin. Matagal na ito dyan sa House of Representatives. Kaya lang ngayon lang sila nagkaroon ng exposure sa kanilang pagmumukha. Kagaya nitong si Garin na dati may kaso sa Dingvaxia ba yon? Na may mga bata na disgrasya noon.
Iyak-iyak pa siya noon na inano sa House of Representatives. Ngayon, siya na ang nasa House of Representatives. Ay, nabubulol na naman ako eh. Nanggigigil kasi ako dito sa mga ano to. Dati iyak-iyak siya eh. Ngayon, siya na ngayon ang siga. May mga palo-palo na siyang ganon. Matindi mo, garin. Ang tindi ng kapal ng pagbumukha nito. At ito siya, ay, siyempre, ano to ni Romualdez eh. Ay, kaya ganon ang mga congressman ngayon. Nagbaka sakali na didikit sila kay Romualdez ulit. Baka sakali na ang grasya noon ng mga pera ng taong bayan na winaldas nyo, pinagagastos nyo, walang kwenta, akala nyo maulit nyo ngayon? Sige. Ito si Karinda Bila, natawa ako sa inyong dalawa ni Ridon nito. Sige, pinagpiestahan na nga kayo sa social media eh. Pinagpasapasahan na yung interview nyo nito kay Ridon. Ito si Mr. Bean ba? Ay, makainis ba? Makalagot itong mga tao ngayon sa House of Representatives. Sobra talaga, ang daming ipal na talaga. Wala talaga silang ibang magagawa ngayon. No? Tapos itong mga sobrang ipal, yan po yung nasasabit sa mga kabulastugan dyan sa House of Representatives. Kagaya dito sa mga Senado ngayon. Ay, nako naman. Shout out, Karinda Bila. Manggisa ka pa ng iba para matapos tong investigasyon na yan.